Bakit kaya until now wala pang naipapile na kaso sa Ombudsman at saka Sandigang Bayan laban sa tinuturing na nangungunang kontraktor mula pa noong 2016 sa national government at before ang 2016 marami na mga naging project ito sa local, especially sa Davao City o Davao Region, ang Diskaya family. Kaya tatanong tayo, bakit? Wala na hong pwedeng nakikita itong mga mamayan kung hindi ito talaga malaking pananagutan. Maliban lang doon sa kasong tax evasion or illegal importation ng mga luxury car. Yun. Pero yung may kaugnayan mismo sa graft in corruption sa flood control project at substandard at ghost project, wala pa ho. Ibang mga kaso pa ang naipapel sa kanya. Bakit kaya? Wala naman sigurong kaugnayan ito doon sa mga pangungulit ni Senador Marcoleta na ilagay sa Witness Protection Program o gawing state witness, kung ano man. Siguro hindi. Pero ang sabi po ng Department of Justice, lahat ng mga ebidensya pinagsasama-sama pa nila. Ibig sabihin, mayroon pang case build-up. Yun pala yun. Kaya huwag kayo mawala ng pag-asa. Hindi po mawawala sa mga kasong graft in corruption itong mag-asawang Biskaya na merong 7 o 9 na mga construction company na napakaraming bilyon project. Luzon, Visayas, Mindanao ang kinasasangkutan or nasabit o involved sila. Umamin na sila dahil nakita mo naman yung lifestyle. Napakaraming mga luxury car na milyon-milyon ang halaga na hindi naman nagagamit. Kaya kinuntis ka ng customs kasi kulang ang mga dokumento at yung iba nga nasubasta na, nai-auction na, ibinenta na. Okay? So, meron palang case build-up pang ginagawa. Yung pala yun. Pero, pagka nakatapos po yan sa ICI, diretso sa Ombudsman, pag kompleto na, diretso na sa Sandigang Bayan. So, unod, warrant of arrest. Sana maipal yung kasong ito bago magpasko. Excuse me po. Kasi sabi ng Pangulo walang Merry Christmas sa lahat ng sangkot. Hindi lang senador, congressman, pati kontraktor. Tama lang naman. Dahil kasi kailangan po ito ay panagutan talaga nila. So, sana lang. Huwag naman magtatampo yung mga kinaukulan. Pakibilis-bilis lang po ninyo. Ang kalaban natin, panahon. Baka po kasi pagkatapos ng Pasko, pagpasok ng bagong taon, 2026, magkalimutan Baka sabihin, ay luma ng balita yan, 2025 pa yan. Lumang balita yan, 2024 pa yung scam na yan. Aba hindi. Dapat laging bago ang mga nangyayari kahit na nakaraang taon o ilang taon ang nakaraan dahil kasi pera ng bayan ito. Hanggat hindi nakukulong at nakahatulan na habang buhay ng pagkakakulong, ang lahat ng sangkot dito at hindi nare-recover ang pera kahit abutin ng ilang taon, huwag kayong tumigil. Huwag tayong tumigil. Kasi tayo mga Pilipino, ang biktima at kumplena, pera natin ito, people's money, yung kanilang pinagparti-partihan ng kahit na sinong sabit dito. Yan lang po yung aking masasabi at pakiusap kasi pag pinabayaan natin ito, hindi na kayo nagka-interest, lumamig ito, baka makawala sila. Katulad ng controversial doon sa PDAP, pork barrel scam ng panahon ni Gloria Apacapagal Arroyo, panahon ng mga Napoles. Nung una, napakainit, parang akala mo kalaboso na sila lahat. Pero nung hindi na nagka-interest ang media, hindi na rin masyado nagka-interest ang taong bayan, lumamig yung issue, nakita mo, puro akwital. Pero yung pera hindi naman naibalik. Pero totoo minawalang pera. Kaya lang, mas malaki po ito ngayon. Itong flood control scam, mas maraming bilyon or trilyon ang nawala dito. Kasi nga 1.7 trillion pesos ang nawala sa loob ng 10 taon. Mula ng 2016, Duterte, hanggang 2022 at 2022 hanggang itong kalagitnaan ng 2025. Kaya 2.5 years sa Marcos administration at 6 na taon sa Duterte administration. Ganon ang nangyari. Kaya huwag tayo magsawa. Okay? Any comment, reaction? Sige lang po. God is good all the time. Naku, alam ba ninyo na itong 50 million pesos na di umanay nawala sa vault ng Presidential Communication Office nung daw panahon ni Secretary J. Ruiz
hindi na ho napapag-usapan. Ngayon, sa ilalim ni Acting Secretary Gomez, tinanong sa Senado kung anong ginagawa, parang wala lang. Parang hindi nakaka-interest. Parang gusto nilang palabasin fake news. Yun naman kasi ang madabilis na dahilan. Fake news para wala nang iimbestigahan. Fake news yan kasi ayaw nilang mabulabog. Sandali. Kung merong bilyon-milyon na nawala sa DPWH dahil sa korupsyon, 50 million malaking pera yan. Kung totoo hindi, bakit hindi nyo imbestigahan? Pumutok yung balita, nawala, at saka bakit merong ganong kalaking pera? Alam nyo si Jay Ruiz, na sekretary ng PCO nung panahon yan, parang mga 2 months, 3 months lang. Bakit nawala yung pera? Para saan ba yung pera yan? So ngayon ba, kung nawala yung pera nung nakaraan, ngayon ba walang ganyang klaseng pera? At saka bakit mayroong ganyang cash sa opisina? Di ba dapat, di ba ang pera ng gobyerno, puro cheque yan? Kasi pag ikinas ang pera ng gobyerno, nawawala yan eh. Madaling kurakutin yan kasi cash. Matutukso sila, yung iba talagang tukso. Pero kung cheque, may dokumento, paper trail, hindi ganun kadali. Bakit may 50 million? Tapos yung kasalukuyan sekretary, parang alam kayong interest na alamin at imbestigahan itong 50 million. Kung may nawala ng 50 million umano ng panahon ni Jay Ruiz, baka sa panahon ito mayroon ting ganyan. Mas malaki pang pera ang umiikot-ikot dyan sa PCO. Saan yung ginagamit yan? Kasi hindi kayo nakaka-interest doon sa nawala eh. Baka ginagaya nyo. Alam naman natin kulang na kulang sa maintenance ang inyong mga opisina doon sa PTV4, sa Radyo ng Bayan, Radyo Pilipinas, diyan sa PNA, PIA, at iba pang mga opisina ng PCO sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ang kulang na kulang sa maintenance. Sabi nila, wala daw pera. Katunayan, yung in-expose ko na tumutulong kay Sami at walang aircon, kung ano problema niya sa PTV. Ngayon po, nag-volunteer nang magdo-donate daw si Loren Ligarda at si Rapi Tulfo para lang maipagawa yung kay Sami. Wala daw pera yung PCO. Nasaan ang pera dyan? Taon-taon, bilyon ang pera ng PCO. Pang-sweldo, pang-maintenance, bakit nawawala? Tapos may balitang ganito, 50 million cash na wala sa board. Pati opisina ng PCO nananakawan. Wow. Tapos baliwala lang. Ganon. Ano yung masasabi dyan? Dami talagang korupsyon, ano? Samantala, 12 DPWH official ang sinuspindi na po ng 6 na buwan. Kasama ito doon sa inimbestigahan at kinasuhan sa graft in corruption. Sinuspindi sila ng 6 na buwan sa issue ng yung administrative case. Kasi pag incumbent government official, 2 po ang kaso dyan. Administrative at kasong kriminal. So doon sa kasong administratibo, sila sinuspindi na ng ombudsman dahil mayroong authority ang ombudsman sa pagsuspindi sa mga government official 6 months. Tapos tuloy pa yung criminal cases na posibleng pagkakasangkot nga nila sa controversial na graft in corruption sa DPWH. So yung kahit pa paano may development. So administrative pa lang. So malungkot ang Pasko nila. Wala silang trabaho, walang sweldo, 6 na buwan. Baka hindi na makabalik yung mga yan. Pag natuloy yung criminal case at tuloy-tuloy na po yun, nakapile na nga eh. Kayaan ang mangyayari sa mga nanggigigil sa pera ng bayan o nagkaka-interes sa pera ng bayan. Ano po ang inyong masasabi dyan? Please like and share. Comment dito sa ating mga topic.